So for today's video nga mga kao, at eto tayo ngayon sa Rosie at eto yung Adventure X nila na mukhang ADB copy. So pero sa tingin ko hindi siya mukhang ADB. Pag tinignan mo siya para siyang Aerox na may pagkahawig konti kay Pulse ang kanyang brake light. So ating nire-review to ngayon. Ang kanilang Adventure X na sports bike pang off-road. Alright, here we go mga kaod. So, eto na nga, nasa Pilipinas na ang Adventure X. Nasa Rusi branches na. Available na ito mga kaod. So, ito yung kanyang LED light na brake light and hazard or signal light. So, ayan, puro LED na po yan mga kaod. Napakaangas ng likod niya. Siyempre, ito ay gawang Rusi. Yan guys, ang kanyang gulong sa likod ay 130/70 by 13 yung gulong niya sa likod mga kaod. Siyempre, ito yung kanyang disc brake of late. So, ayan yung disc. So, grabe guys. Naka-disc na yung likod. Siyempre, dalawang shock na sa likod. Ayan. Kaya siya napakaangas. And ito yung gulong niya. Parang Zeus na ay yung kanyang muffler. Parang Zeus. And of course, ang pinakamalupit. Siyempre, ang pinagyayabang nilang radiator na watered cold. So, ito yung malupit guys. Ito yung kakaiba talaga kay Rosie. Paano niya naisipang gawin tong ginawang aircon, ano? So, and of course, ang kanyang malupit na decals, ayan, water cooled for bulbs. So, 150i. Yan, kitang-kita nyo naman yung board nyo. Grabe, guys. Radiator niya napakalaki rin. Ayan, so dito tayo sa likod. Ayan, ang compartment niya mga kaod. So, I think kasya naman yung full face dito. And ang advantage nito guys is kitang-kita nyo naman yung upuan niya. Isa sa mga advantage na nagustuhan ko rito. Ayan di siya naka-hydraulic, naka-spring. And of course, grabe na yun. Ulit-ulitin ko pa. Di ba? Grabe ang angas ng upuan guys. Di siya naka-hydraulic, naka-spring lang. Pero napakalupit. And of course guys, ito ang advantage na sinasabi ko kanina pa ay ang kanyang battery nandito. Syempre, malayo sa baha. Ayan. So, kung sakaling babain tayo, and of course, nandito yung kanyang relay. Ayan. So, malayo rin sa tubig kung sakali mga kauod. Alright. There we go. Grabe na angas. And of course, ito yung kanyang tangke. May fuel tank capacity na 11 liters. And of course, nandito yung side pocket o maliit na compartment niya. So, pwede, I think kasya cellphone dito Medyo malaki na. And guys, wala dito yung kanyang charging port kung pansin nyo. So, wala po dyan. Ayan, wala. And guys, hindi po ito keyless So, andito naman yung kanyang panel gauge. And of course, may maliit pa siyang visor at saka may additional pa ulit na visor. Ito guys, ang kakaiba rito. Nandito yung kanyang charging port. Ayun, kitang-kita nyo yan. Instead na dun, dito nilagay. So, kung maglagay tayo ng bracket dito sa manubela, sa handlebar, so di siya pwede. Di pwede pag dito. Kasi, once na nag-drive ka yan, gagalaw-galaw yung kanyang wire or cord, charging port, so masisira ang ating pin. So, mas possible talaga or mas maganda, dyan ka mag-charge and then ilagay mo siya dun sa pocket yung inyong mga mobile phones. Pwede naman siguro maglagay ng bracket dyan kung hindi kayo mag-charge, pwede nyo ilagay dyan ng phone. Alright? Kasi gagalaw-galaw kasi yan Once na pag dito, ayan, malapit lang yung hindi siya nagagalaw. And guys, ito yung malupit. Tingnan nyo naman yung headlights niya, napakaangas. Grabe, LED na rin siya, pero tawag ba dyan? Eagle eye? Grabe guys, napakaangas. And of course, ito rin, disc brake din yung harap syempre. So, CBS nga pala ito mga kauod, So, tingnan nyo naman, mas malaki yung circumference and parang siyang nakakalayad sa type. So, yung kanina sa likod is 13. 13 yung sukat ko. Ayan, CBS po yung mga kahuda. So, kung sa likod kanina is 13, ito naman ay 14. Ayan. Kitang-kita nyo yan, 14. So, ayan mga kahud, syempre, ang kanyang gulong is 110/14 by 80. 110/80 by 14. So, ganyan po siya kalupit mga kahud. Magkaiba yung sukat ng gulong niya sa likod sa harap. So, 13 yung likod, 14 yung harap.
'di ba? So, ito talagang nagustuhan ko. And of course, ito yung kanyang kilay o tinatawag na park light. So, ayan. Grabe, ang laki nung ano niya, oh. Yung lente, yung lens. And of course, ito guys, nagagalaw to eh. Yan, nagagalaw yan. So, napapaangat natin siya or napapababa. Ayan, nagagalaw yan, na-adjust siya papunta ron. So, ayan. So, nakita yan, pwede niyang ibaba siya dyan. And of course, mga ka-OD, ayan, may susi siya, ayan. So, hindi siya keyless, ha. And ang malupit dito, nandito na yung kanyang, lalagyan ng, langis para sa brake, disc brake. So, ayan. Pwede tayong maglagay ng brake oil dyan. So, nasa harap na. Ang lupit nun, no? May visor pa siya. May maliit pa siyang visor doon. And guys, ulitin ko yung fuel tank capacity niya is 11 liters. So, ayan. Wow, napakaangas. And kanyang gulong, nakapang adventure na rin talaga. Pang off-road, So, alright. Kitang-kita nyo naman, guys. Glossy black red. So, ayan. So, pag nasa likod ka, guys, medyo may hawig siya konti kay Pulse. So, ayan. And ito yung laman pala niya kasama sa loob. Alright. And sa loob niya, guys, ito yung battery solution niya to. And of course, yung battery. Manual and may tools pa dyan na sa loob. So, that's it. Ito yung battery solution. Alright. Grabe, guys. Napakaangas. Ang lupit. Ang lupit mo talaga, Rusi. So, ito yung kanyang brake light. So, ayan, medyo may pagkahawig konti kay Pulse na may konting pagkahawig din sa mga big bike na disenyo ng kanyang brake light. And of course, may LED light pa dyan. Ito, may tire haggard na rin. Nabubulol na rin, mga kaod. And of course, kita mo naman yung footrest. So, nakaano mismo sa makina, nakarekta. Ayan, para siyang may bracket pa ulit. And of course, guys, ito yung tank. Ayan, fuel tank niya, 11. Ulitin ko, ganun siya kalaki. 11 meters. 11 liters. Meters tayo. So, 11 liters yan. Nabubulol na tayo, mga kakod. So, ayan, syempre, nandito rin yung susi para sa dyan sa tank and of course, kanyang compartment. And isa sa mga napansin ko sa motor na ito, mga kakod, is yung kanyang side kickstart, wala na po. Tinanggal na ni Rusi. So, ito na yung nakita kong Rusi na walang kickstart, mga kaod. Kung pansinin nyo, wala siyang kickstart. So, that's it, mga kaod. Siyempre, mga kaod, dahil nga gustong-gusto ko tong motor na to, subukan natin. Diba? Saktong-sakto lang sa height ko. Grabe. Sinukat yata to para sa atin, mga kaod. Kitang-kita nyo, Grabe, ang ganda. Oh, diba? Sukat na sukat. So, sa height natin na mga 5'2", 5'2" pataas, pwedeng-pwede to, guys. O kahit 5 flat yata kasya, pwede ka naman mag-move sa harap eh. So, grabe, ang lupit Ang nagusto ko to, napakagaan. Ayan tingnan nyo, kumpara dun sa motor ko. Di ba? Napakagaan niya. Magaan to, mga kaod, kumpara dun sa isa, sa motor ko na Pulse. Siyempre, mga kaod, diretso tayo sa kanyang price. Ang SRP nito, mga kaod, is 110. So, ganyan po siya mura lang, 110. Ang kanyang down payment is 10,000 and kanyang 36 months is 4,425. So, may rebate pa ng 300. Ang kanyang 24 months is 6,035. So, ang kanyang 12 months ay meron 10,660. SRP 110. So, alright, 110k. And of course, guys, ito nga pala sinasabi ko, di ba? Kita nyo yun. Wala siyang kickstart. So, ayan. At least napasilip natin na walang kickstart po. Adventure X 150i. So, ayan, Rusi. Alright. So, that's it, mga kaod. Alright, happy viewing, mga kaod. And shoutout na rin sa Rusi Branch Big 9 na napayagan tayo vlog tong motor na to. Ayan, walang kickstart to. Di ba? Napakaangas. Gusto natin to, guys. Gusto natin motor na to. So, sa mga gustong bumili, ayan, walang kickstart. Ayan, So, I